Hello good listeners! Welcome sa isang namang episode ng Goody Yaris Point of View, kung saan pag-uusapan natin ang mainit na issue na humahati sa opinyon ng bayan. Kamakailan lang, isang mataas na opisyal ng pulisya ang may sinabi na nakakabahala. Panoorin natin ang video. Some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. So ito lang po yung konteksto. Ayon sa video, ang sinasabi niya, huwag daw natin agad husgahan ang mga gumagamit ng pulbos dahil may mga nahuli daw silang konduktor na gumagamit lang nito para magising at mag-survive sa mahabang oras ng trabaho. Ano daw? Ano daw? Wait. May ganito ba talagang mensahe ang gusto lang iparating sa atin? Sa dami ng trabaho, for example, ng isang pulis, naiintindihan natin na puyat sila. Pero ang pulbos ba ang tamang solusyon para dito? Kung ito ang logic na ipapalaganap, parang sinasabi rin nila okay lang na gumamit ng ibang empleyado sa mahirap na trabaho tulad ng call center agents, health workers, at kahit ang mga opisyalis sa gobyerno na gumugugol ng mahabang oras. Parang di rin imposibleng isipin na okay rin pala para sa mga nasa taas sa posisyon, including mismo ang ating presidente, na kailangan niyang magtrabaho ng extra oras para sa bayan kapag kinakailangan. Nakakaalarma ito. Sobrang nakakaalarma. Pero wait lang, meron naman kasing mga legal na paraan para manatiling gising at alerto. Hindi naman agad kailangan tumalon sa illegal na pulbos. For example, kape at energy drinks na may caffeine para sa mabilis na mag-boost. Ayon sa studies, ang tamang paggamit ng caffeine ay nakakatulong sa focus at alertness. May mga supplements din gaya ng ginseng at guarana na proven na pampasigla pero hindi nakakasira ng katawan o kaisipan kapag ginamit ang tama. Alam niyo ba na ayon sa isang studies ng National Institutes of Health, ang caffeine kapag iniinom sa moderate amounts ay nakakabawas sa fatigue at nakakapag-enhance ng cognitive function? Pero syempre, ang labis-labis sa kape ay hindi rin maganda. Lalo na kapag sobrang caffeine intake dahil pwede ito magdulot ng kabog ng dibdib at problem sa pagtulog. Pagdating naman sa illegal na substance, ibang usapan dyan. Ang mga ito ay may mas malalim na epekto, hindi lang sa katawan, kundi pati sa mental health. Alam natin na ang pulbos tulad ng methamphetamine o shabu ay ginagamit ng ilan para manatiling gising pero hindi ba natin naisip ang mga epekto nito? Una, mas mabilis itong nasisirang utak dahil sa intense stimulation. Sa katunayan, ayon sa US National Institute on Drug Abuse, ang long-term use ng meth ay nagdudulot ng mga pagbabago sa brain structure na nagiging sanhi ng memory loss, mood disorders, at kahit psychosis. Ibig sabihin nito, kung normal lang ang paggamit ng illegal na substance para lang magising, sinong sisigurado sa ating kaligtasan? Paano kung mismong mga pulis o healthcare workers ang nagkakaroon ng pagkalulong sa ganito? Magiging ligtas pa ba tayo? Ang mahirap din dito, minsan ginagamit ang rason ng mahabang oras ng trabaho para i-justify ang pagre-rely sa mga masamang substance. Pero bakit hindi na lang tayo maghanap ng mas tamang solusyon? Sa ibang bansa, pinag-uusapan na ang pagtugon sa mga trabaho na talagang nakakapagod. Halimbawa, ang Japan ay merong tinatawag na enemori o power nap para lang ma-sustain ang energy ng mga empleyado. Sa halip na tumakbo sa pulbos, bakit hindi rin natin tignan ang work-life balance o health-friendly options? Tila ba may pinapasa sa atin ng mindset na parang okay lang ang paggamit ng pulbos dahil ito ay makakatulong daw sa trabaho. Pero saan tayo dinadala ng ganitong kaisipan? Kapag ito ang normal na narrative, hindi ba parang tinuturuan tayong tanggapin na tama lang ito? At kung walang masama, paano na ang moralidad ng mga taong dapat protektahan tayo?
Ang ganitong mensahe mula sa nasa kapangyarihan ay sobrang delikado. Saan tayo dadalhin ng ganitong klaseng mindset? Kung sinasabi nila na okay lang, parang gusto nilang ipasa ang mensahe na tanggapin natin ito ng basta-basta. Pero ano ang maging epekto nito sa mga susunod na henerasyon? Kung ipapalaganap ang ideyang walang masama, hindi ba parang binabaliwala natin ang mga batas na nagpoprotekta sa atin laban sa panganib ng droga? Grabe, hindi ba? Ang itong usapan na hindi dapat basta pinapalagpas, good sense. Ano ang opinion niyo tungkol dito? Sumasang-ayon ba kayo na normal lang ba na gawing legal ang mga bawal na pulbos dahil lang sa mahabang oras ng trabaho? Share niyo naman ang thoughts niyo sa comments below at huwag niyo kalimutang i-share itong video na to para mas maraming magising sa issue na to. Paki-follow na rin at paki-like at subscribe na rin para hindi niyo mamiss ang mga iba pang usapan na gato. At bago tayo magtapos, good sense, mapapaisip ka talaga. Sa panahon ng krisis o kasakuna, lahat ng opisyal ay kayang magtrabaho ng mahabang oras. Pero sa tingin ba natin ay sapat na rason ito para sumandal sa bagay na makasira sa kanila? It makes me wonder.